Kasabay naman ng pagdagsa ng mga botante sa Batasan Hills sa lungsod ng Quezon, ilang botante naman ang nakaramdam ng pagkahilo sa mainit na panahon. Nakatutok naman ang aming kasamang si Haji Camino sa Batasan Hills National High School para sa detalye. Haji, magandang hapon. Yes, magandang hapon sa iyo, Kirby. Tama ka nga riyan, pero bago yan, kung ikukumpara daw noong mga nakaraang barangay at SK elections, abay mas maayos daw ang sistema ngayon at mas mapayapa dito nga yung botohan dito sa Batasan High School sa Quezon City at kung saan tinatayang nasa 20,000 registered voters yung inaasahang dadagsa hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Maaga pa lamang handa na ang pamunuan ng eskwelahan at upang maiwasan ang kalituhan, nagtalaga na ng support staff desk sa may entrance ng eskwelahan at nagkabit din ng sketch map sa stage upang mapadali ang paghahanap sa kani-kanilang voting precincts. Ngunit may mga botante na nawawala ang pangalan sa listahan at humahaba ang pila dahil sa mga bobotong hindi nagdala ng identification cards o ID na ipapakita naman for verification. 50% ang inilaan para sa botohan. Bawat presinto magpapapasok ng average na 380 voters. 10 hanggang 12 armchairs naman, Kirby, ang inilaan bawat classroom. 3 ang kandidatong naglalaban-laban para sa posisyon ng punong barangay sa upang masiguro ang kaayusan, rumoronda ang mga tauhan ng QCPD Station 6. So far, wala pa namang nahuhuling ng gugulo, nakukumpiskahan at lumalabag sa panuntunan. Katuwang din ng Batasan High School ang PPCRB at ang Kabalikat Civicom na nagtayo nga dito ng first aid station. At dahil nga sa mainit na panahon, hindi na iwasang may ilang botante na nakaranas ng pagkahilo. Gaya na lamang ng babaeng ito na agad isinakay sa ambulansya. Narito ang pahayag ni Ted Carlo ng Kabalikat Civicom. Nakiti niya yung RR, kaya nag-advise na kami na DOD, na nahirapan namin niya. So kailangan namin na itakbo sa ambulance. Anyway, hindi naman siya masyado serious. Ang kailangan lang namin is oxygen. So yun lang muna. Pangalawa na ito sa amin. So meron pa kami isa naka-standby. Kumusta naman po so far yung monitoring natin sa first aid? Sa first aid, marami ang BP at talagang mataas yung rate at masyado mainit, pagod, yun iba puyat. So yun lang namin. So far, ilang oras pa lang, meron na kami nakatala na nakakaubos na kami ng siguro mga 5 pahina ng namin record. Sa isang pahina, meron kaming mga 30. So 30 upload, masyado na madami sa ngayon. Pero masyado pang maaga para magsalita. Maalala na lang. At samantala, Kirby, lumipat naman tayo sa tapat ng Batasan Hills National High School. Ito nga ay yung President Corazon C. Aquino Elementary School kung saan ay merong 80% na itinalaga ang Commission on Elections. Pagpasok pa lamang ay makikita na ang official list of voters in alphabetical order para hindi na malito yung mga botante. At gaya nga sa Batasan High School, hindi makitang mga pangalan pa rin ang karaniwang problema. At napansin lang natin kanina nung pagpasok natin sa mismong eskwelahan, ayan, nakikita natin ngayon sa inyong mga TV screens na talagang maraming kalat, yung mga flyers na iniwan ng ating mga botante. So siguro paalalahanan na lamang natin sila na linisin naman po natin yung ating mga kalat at huwag po nating itapon kung saan-saan na lamang yung ating mga flyers o yung mga ginamit nating guide sa ating pagboto. At samantala, Kirby, sa ngayon nga ay nakaantabay pa rin tayo dito sa tapat mismo ng Batasan Hills National High School kung saan ay tuloy-tuloy pa naman ang pagdagsa ng ating mga kababayan hanggang mamayang alas 3 ng hapon. At mamaya siguro mga alas 2 ng hapon ay inaasahan na naman natin dadagsa na naman yung mga hahabol bago pa man magsarado ang botohan ng alas 3 ng hapon. At dahil nga manual elections, inaasahan natin na by tomorrow o di naman kaya maximum of 3 days ay makakapagproklama na ng nanalo dito nga sa Batasan o sa Barangay Batasan Hills na itinuturing na pangalawa sa pinakamalaking barangay dito sa Quezon City. At samantala, yan muna ang latest mula pa din dito sa Batasan Hills National High School sa Quezon City kasama ang buong tropa ng Unit 4 para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Camino.